kasi 'di ba tayo ever since the mga 80s, 90s, 70s, mas talaga mas mahilig talaga mga Pinoy sa mga action films 'di ba? Kaya andyan si FPJ, si Gardo Versosa, sila yun yung mga action stars na sila Ronnie Action Ricketts. Star ba si Gardo Versosa? Parang ibang genre si Gardo Versosa. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Okay, so pag-usapan natin ngayon ay yung latest album ni Taylor Swift. Kailan nga ba tayo nanood? Nung weekend. Nung weekend nanood tayo ng Cinemalaya, no? Particularly yung Child number 82. Yeah. Anak ni Boy Ka Na. Ayan. So, but naisip ko pag-usapan natin yung Pinoy movies in general. Because siyempre pag may Cinemalaya o yung mga local film festival, it's really a celebration of the local film industry na fan ako ng mga Pinoy movies, but I'm not a fan of all Pinoy movies, if you get what I mean. So siguro first question ko is, pagdating sa Pinoy movie, ano yung pinakaunang Pinoy movie na naaalala nyo na napanood ninyo nung bata kayo? Yeah. Pwedeng sa TV, pwedeng sa sinihan. Ano yung earliest movie, Pinoy movie na nasa memory ninyo? Ako mauna. Ako muna. Sige. Go. Hindi, kasi earliest Pinoy movie or slash earliest movie cinema ko, siguro, na naalala is Batang X. Oh, so, yeah. Oo, so Batang X talaga, yun talaga, kung yung pinaka-back of my mind talaga na may isip na, ano nga ba yung unang pelikulang napanood ko? Batang X talaga siya. Kasi parang naalala ko noon, nagtatago pa ako sa ilalim ng upuan kasi nga natatakot ako doon sa kalaban na pag pinapanood ko ngayon, syempre lumaki na ako, hindi naman pala nakakatakot. Mm-hmm. Do, ang alam ko lang na pagkakaalala ko doon sa kwento ng batang ako noon is may mga bata, tapos may mga superhero, tapos parang naloko sila and then tinalo yung kalaban. Ganun lang. Siguro yun yung yun yung pinaka earliest memory ko ng Pinoy movie, Batang X. Ikaw, Panda, anong pinaka naalala mo na Pinoy movie? Actually, iniisip ko nga kasi parang feeling ko, hindi ko alam kung ano yung nauna. Either, pero ang naisip, ang first thought that came to mind would be, dalawang movie. The first one is Magic Temple. Tapos, another one is Dekada 70. So, I'm not sure which one came first. Pero yun yung dalawang movie na sure ako na tumatak sa isip ko nung bata ako na napanood ko sa sinehan. Not sure kung yun yung first, pero yun yung tumatak sa isip ko. Yung dalawang yun. Oo, kasi Dekada 60, parang recently lang siya almost. Hindi. Comparing sa pagkabata, I think pa-high school ka na siguro noon, or tingin ko lang ha, ewan ko kung kailan lumabas. Oo. Kaya. Ito na, chine-check ko na siya. Paano year? Magic Temple around 1990s din siya. 1990 something. Pero Dekada 60. Piolo Pascual na kasi yun eh. Oo. 2002. Oo, diba? Pero tama nga. So Magic Temple nga ang una. Temple. 1996. Kaya ko natatandaan yung Magic Temple dahil sa isang specific na actress, oh my God, what's her name? Yung Gina Pareño. Okay. Bakit anong meron kay Gina Pareño? Siya kasi yung tumatak sa akin dun sa movie na yan kasi siya si Telang Bayawak. Siya yung nakatira dun sa bahay na gumagalaw. Tapos, I don't know, very tumatak siguro sa acting kasi
bata ako so parang yung mga flamboyant acting, yun yung nag-stick sa ano ko sa utak ko. So, yun lang. Wala lang. Kaya ikaw, napanood mo nung first mo napanood or natatandaan? Nahihirapan ako i-recall kung ano yung unang Pinoy movie or ano ba yung napanood ko. Kasi, mahilig ako manood ng mga lumang pelikula. So, like yung mga Himala, Itim, Batch 81, mga Oro Plata Mata. So, hindi ko alam kung napanood ko ba siya nung matanda na ako, napanood ko siya sa UP, or napanood ko siya nung bata. Pero meron akong isang core memory, sa bahay lang, nanonood ng TV, yung mga Batang Yagit na movie. Yung mga Batang Yagit, teleserye yan. Tapos, eventually, ginawan siya ng movie version. So, alam ko, napanood ko siya nung bata ako kasi yung parang core memory ko is kandong ako ng tatay ko, tas nanonood kami ng TV, tas yun yung palabas. Kasi tinanong ko ba't ang haba nung episode? Pero it's really a movie na pala. Nakalimutan ko lang nga yung pinakakwento nun But definitely yung mga Metro Manila Film Fest movies, most of those, especially nung late 80s and early 90s, sa sinihan ko yan napapanood kasi tradition na rin ng family namin na manood. Although, I think yung Enteng Kabisote o yung Okay Ka Fairy Ko, yun yung gustong pinapanood ng parents ko yung movie version ng mga teleserye or TV shows na Pinoy. Pagdating sa Pinoy movies, talagang nahilig ako dyan nung nasa college na ako because sa tapat ng dorm namin is yung UP Film Center na mahilig magpalabas ng mga yung mga Pinoy classics, no? Kaya sabi ko nga, nalilito ako kung napanood ko ba siya nung college na ako o nung bata ako, lalo na yung mga lumang pelikula na kino-consider na ng mga classic movies. Kayo, ano yung mga usual na mga movies na Pinoy movies na pinapanood nyo nung lumalaki na kayo? So napansin nasabi niyo yung unang movie, but yung ibang movies nung high school, elementary high school, ano ba yung mga iba pang naaalala niyo na panood? Nag-iisip pa yung isa. Ako. Stick pa din with the horror genre. More of horror genre. Kasi inaabangan ko talaga yung mga twist sa dulo. Siguro isa sa mga magagandang horror na Pinoy na naaalala ko habang nag-uusap tayo. For sure, pag nag-backtrack ako, marami akong marirecall. Pero isa sa pinaka naalala kong maganda, except for the Feng Shui, yung una is yung Ouija board. Ouija board ni Judian Santos tsaka ni Julina. Kasi malinis naman din yung pagkagawa, yung storyline niya. So, typical naman na yung mga jump scare, typical na din naman yung mga pananakot, yung storytelling. Yung twist talaga sa dulo, yung parang, wow, ang galing. Kaya pala ganoon. Minsan kasi yun yung hinahanap ko sa horror movie Kaya pala ganoon. Kasi ang twist nun, parang syempre may namumulto, tapos kailangan nilang tulungan o puksain yung multo na yon, ganyan. Eventually, ang dulo pala, kambal pala yung multo. So, yung dalawang nagmumulto, pinakita siya sa part na parang akala mo isa lang. So, yung mga nangyayaring mga kaguluhan, yun pala, hindi napansin ng mga bida or even the viewers, hindi nila napansin na yung isang klase ng multo sa kanila is kapag lumalabas, nasi-save sila na in time or pinapakita sa movie na parang nananakot din. Yung isa kasi talagang nagkakaroon parang something. Sa dulo na nila nalaman na mali sila ng parang pinatay o sinil. Ang pinatay pala nila is mabait. So maganda yung pagka-kwento or pagkapulido nung turn, nung twist sa dulo ng horror na. And aside from the horror, siguro, slice of life din. Kasi, nasabi ko na yung mga gusto kong pelikula na naalala. Slice of life din kasi isa sa pinaka siguro parang
nag-catch na attention sa akin na manood ng Pinoy movies talaga na hindi naman talaga siya ganun kapengkoy or what is Jologs. Ewan ko kung alam niyo yun. Yun. Maganda yung pagkakwento ng Jologs kasi parang doon ko na-realize na ay, connected pala tayo sa isa't isa na hindi natin alam. Kasi ang pagkakwento niya noon, parang halimbawa, parang 7, 8 characters yata sila. Hindi ko na malala, tas iba-iba yung buhay, di ba? In reality, hindi mo talaga mapapansin yung buhay ng iba. Ano ka lang, kikilos ka for your, yung necessities mo, mga kailangan mong gawin, ganyan. Pero dun sa Jologs kasi, pinakita kung paano sila interconnected sa bawat isa. Tapos ang pakita niya, character A muna. Bawa, si Baron Geisler muna, ganyan. Tapos, si Baron Geisler pala may kaibigan na ganito ganyan na inaapi nung isang character B, halimbawa ganon na ganyan. Tapos si character B connected pala doon sa character C, nakaibigan pala ni character A. Basta ang ganda ng pagka-twist. Hindi ko na maalala yung pinakakwento pero alam ko maganda yung pagka-twist ng bawat kwento, yung pagka-connect ng bawat tao. So parang ang ganda ng pagka-play, kung paano dinirect, kung paano niya pinakita. And sa sinihan ko din yung pinanood, yung Jologs. Isa yun sa mga gusto ko. So horror, and slice of life siguro din. Actually, naalala ko yung Jologs. Sa sinihan ko din yung napanood, naalala ko kasama ng mga classmates ko. Parang isa sa mga movies na nagbigay sa atin, or at least for me, na experience of Pinoy movie na hindi typical formula. Alam mo yon? Comedy siya, pero hindi siya yung tipong slapstick comedy. No? Love story siya pero hindi siya yung tipong pakilig na sobra. It's more of mga presentation lang na it's more of a barkada movie than a love story or a rom-com, no? So naalala ko yan, maganda nga yung Jologs. But na-mention mo kasi yung horror, biglang nag-flashback din sa akin, 2 horror movies na napanood ko nung definitely bata ako, sa TV pa rin, yung unang-unang Shake, Rattle, and Roll, no? Kasi ang dami na Shake, Rattle, and Roll eh. Tsaka yung Halimaw sa Banga, which is classic na rin yun. Napanood ko siya ulit sa sinihan nung college ako, pero naalala ko, napanood ko siya sa TV kasama ng parents ko. May mga iba pang horror movies akong naaalala na napanood namin nung bata ako. And I think isa sa mga popular genre among Pinoys ang horror. Nagustuhan ko din yung Feng Shui actually. Isa din sa mga favorite horror Pinoy movies ko. Pero naisip ko yung mga ibang countries like yung Japanese, 'di ba? Kilala sila sa horror genre na na-export nila yung kanilang mga horror movies sa ibang bansa. Oo. Ang Pinoy horror movies kaya din kaya natin yung ganon? Meron akong alam na isa. Sigaw. Ay, Sigaw nga ba yun? Oo, alam ko Sigaw eh. Tapos nagkaroon pa siya ng English version. Yung kay Isa Calzado, maganda din actually yung pagkakwento doon. Isa Calzado, Richard Gutierrez ata, Angel Locsin ba? Hindi ko na maalala. Sigaw. Hindi, matagal na din. Sigaw siya. So, ganun din. I think na-export din naman yon and then nagkaroon pa ng English version. Kasi ganun. Pero bukod doon, parang wala na rin ako or hindi lang siguro naiisip ng local industry natin na i-export siya, no? Nailaban. So, that's an interesting. Kayo ba may horror movie ba kayo na naiisip na pwedeng i-export sa ibang bansa? Ako feeling ko kasi iba yung humor natin with hindi humor iba yung humor natin when it comes to horror. Parang horror siya pero palaging may kasama pa ring comedy. Kaya hindi siya 100% makakategorize as horror talaga. Siguro yung Feng Shui naman, very naman yun. Like, maganda naman siya. Pwede, alam ko parang may mga thriller pala yun nasa isip ko. Horror parang wala ko maisip.
kung meron isang magandang i-export din, sorry, kung Pinoy films kasi, tapos horror, medyo na marami din ako napanood. Yung Wag Kang Lilingon, tama ba yung title ko? Actually, si Ann Curtis, Martin Agustin, maganda din yung twist nun. Isa din sa magagandang movie na napanood ko kasi may psych siyang kasama. Parang, di ba, ang unang pakita nun yung kila Marvin and Ann Curtis yata na nag-investigate regarding horror sa isang hospital, mga ganyan. And then, parang naputol siya nag-flashback. Then, walang explanation regarding dun sa flashback. So, kung ikaw nanonood, akala mo, part of the story or another story lang within the movie. Pero nag-combine yung dalawa sa dulo na may psych-related /horror tricks din siya. /thriller din. So, maganda din yun, yung Wag Kang Lilingon. I think, ewan ko, pero mas, naglilinger ako sa mga lumang pelikula ng Pinoy compared sa bago. Siguro mas nandun for me yung pagiging artistic na ilalabas or pag sa mga horror, parang siguro dahil bago or siguro sa dami ko na din na napapanood na pelikula na horror, parang medyo napipredict ko na yung mga nangyayari. Unlike before, syempre kondi pa lang, pasimula pa lang ako, mas naiengganyo ako. Kaya siguro yung mga naaalala ko ngayon, mga luma. So yun, yung Wag Kang Lilingon, maganda din. Maganda din siya kung may export man, tingin ko. Oo. Gets ko yung sinasabi mo, Panda, na ang mga Pinoy movies, bihira siya na single or isa lang yung genre niya. So may horror comedy, tapos kung comedy may drama, minsan action comedy din siya. And although typical naman siya with other movies, but mas na-highlight siya sa Pinoy movies, I think, because balance yung treatment niya na unlike kunwari siguro observation ko na lang pag sa Hollywood movies na horror talaga. Pure horror talaga. Yes, yes. Splash of action lang, parang ganyan. Pero pag Pinoy movie yan na horror and action, parang balance yung mga elements na talagang merong barilan, suntukan, pero at the same time, merong mga supernatural na multo. So, hindi siya yung splash of one genre lang over another. Diba? Napaisip ako, ano bang difference ng horror and thriller? Ang naisip ko na lang, pag thriller, walang supernatural element. Yes. And isa sa mga naaalala ko na napanood ko is yung smaller and smaller circles. Nagandahan din ako dyan sa movie na yan. Kasi iba siya. Hindi siya yung typical Pinoy movie rin. Plus, nung pinanood ko siya, ang purpose ko noon was curious ako kung paano nila tinanslate yung novel. Kasi nabasa ko nung high school yung novel niyan, pinabasa sa amin na first serial killer story movie, no? So, and hindi naman ako na-disappoint na gustuhan ko yung movie version. Although, I think mataas yung appreciation ko sa movie because nabasa ko yung novel. I think pag thriller movie, kadikit niyan yung action kung sa Pinoy movies. And kayo ba, may mga action movies, Pinoy action movies ba kayong naging memorable sa inyo? Yan. Pag sinabi kasing Pinoy action movies, ang tumatak sa isip ko is, ito very recent lang, yung kay Ann Curtis, yung film is shot in one continuous shot, yung By Bus. And napakita doon yung, kasi 'di ba tayo, ever since the mga 80s, 90s, 70s, mas mas mahilig talaga mga Pinoy sa mga action films 'di ba? Kaya andyan si FPJ, si Gardo Versosa, yun yung mga action stars na sila Ronnie Action Ricketts. star ba si Gardo Versosa? Parang ibang genre si Gardo Versosa. Si Ronnie Ricketts, basta yung mga action stars na sila Philip Salvador. Yun, siya nasa isip ko. Ayan. So, parang ever since, feeling ko, ang strong point talaga ng Filipino cinema is more on the action genre. Kasi
I don't know, hindi ko alam kung bakit din, pero meron tayong hero mentality na kailangan palaging maging superhero tayo sa ibang tao, ganyan. Pero yun, kung most recent or for me, kung may tumatak na action film is yung By Bust talaga ni Ann Curtis, kasi it has a very fresh take, tapos magagaling yung mga artista, and maganda yung script writing in general. So ayun, ikaw ba, Tonya? Siguro hindi kasi ako mahilig sa hindi ako mahilig masyado sa action talaga. So napanood ko naman din yung By Bus. Naalala ko yung kay Arjo, pero series kasi yon. Kung movie, kung movie, yan, nandiyan si FPJ. Actually, wala akong... Yung mga classic na Pinoy movies, no? Oo, wala masabing favorite. FPJ, Bong Revilla, diba, Cesar Montano. Siguro kapag may tandem si Cesar Montano at si Maricel Soriano, kasi siguro yun nga, hindi siya pure action, kaya siya... Action comedy siya eh. Oo, kasi may comedy part siya. Kaya, alam mo yun, kaysa laging serious, napapatawa nila yung mga Pinoy. Siguro yun yung isang point din. Unlike in other countries na pag pure action talaga, Pinoy kasi laging gustong masayahin. Diba? Laging parang ganun eh. So, hindi ko lang alam yung specific title na kaya ni Mr., kaya ni Mrs. Series yan eh. Mga action yan, diba? Comedy. Di ba naging movie ba sila noon dati before sila naging series? Parang nagtatanong ba sila noon eh. Parang si Cesar Montano yung kung recent na action, mapaisip tuloy ako, ano pa recent na action na panood ko maliban sa By Yung On Bus? the Job na panood mo? Si Gerald Anderson, Joel Torres. Yung Janitor pala, maganda din. Janitor nga ba title nun? Yung kay Dennis Trillo, yung retired police siya, kasi nakapatay siya, eme, tapos nirecruit pa din, or assassin pa talaga siya, ganyan. Ganda din yun. Sa mga Pinoy action, I think, nasa top of the list ko din yung By Bust, kasama nung On the Job. But if we're going to talk about yung mga 80s, 90s na action movies, to be honest, wala rin akong maalala because napaka-formula kasi niya sa akin. Hindi ko siya ma-appreciate. Kaya nga nagkaroon ng di ba, yung mga meme na mga signs ng mga Pinoy action movies, yung may habulan, may mababangga ng kotse ng mga kariton ng gulay, may mga ganyan, di ba? Tapos laging naka-leather jacket yung kontrabida. May sasabog na sasakyan. Oo. Nasa warehouse yung yung headquarters, etc. At yung mga action movies, medyo may pa siya, yung medyo may sex scene siya lagi with the action lady. Star and yung leading lady na laging sexy star, ganyan. Sa tingin nyo, na-shape ba niya ng mga Pinoy action movies ng 80s and 90s yung machismo ng mga Pinoy na medyo, medyo patriarchal yung society natin na ang babae mahina, ang lalaki yung malakas, dapat siya yung head. Do you think ganun kalaki yung naging influence niya sa mindset ng mga Pinoy? Ako sagot ko dyan, definitely yes. Kasi nagkaroon ng turning point for me based sa history books natin sa history classes, nagkaroon ng turning point na dati ang mga babae, mga babaylan, mga warriors yan. Pero nung nagsimula na yung cinema era ng Philippines na more nag-focus na sa mga lalaking action star, ganyan-ganyan, you see less and less representation of women na strong sila, na fighter sila. It always turns out na the women are the damsels in distress when it comes to action movies or movies in general. So, dun, I think yun yung naging turning point na dati pag sinabing mga Pilipinong babae, malalakas yan, mga palaban yan, from that, it turned into, kailangan iligtas natin yung leading lady. Yung leading lady palaging mahina, palagi may gagawing mali, tapos siya yung palaging titirahin ng kalaban para kasi siya yung weakness nung bida,
'Di ba? Yun yung naging recent formula. So yes, I would say ang laking factor nung machismo sa cinema industry natin. Yeah. Kayo, what do you think? Well, agree naman. Kasi pag bata ka, anong gusto mong regalo? Pag lalaki, syempre, baril-barilan. Di ba? Doon mo makikita na very patriarchal talaga or very machismo talaga yung datingan. Parang syempre, way back ng ganun. It's lalaki, babae. Yun lang yung pronouns. Parang ganyan. Di ba? Talagang kapag outside yan, nababash or talagang ma-cancel or kung ano yung nangyayari sa kanila. So, totoo naman yun. Pero bigla akong napaisip din dun sa sinabi ni Panda, yung patriarchal. Nag-isip ako ng babaeng bida in an action movie. Parang, ang unang pumasok sa isip ko, Darna. Parang siguro si Darna. Pero fantasy na yun eh. Oo. Fantasy na yun. Nag-isip ako kung sino pa yung Cynthia Luster. Pero By Bust, actually. By Bust, yes. Which is very recent. Pero yun nga. Isip lang ako, maliban sa mga kasi, yun nga, pag babae dito sa Pinoy, sa Pinas, puro damsel in distress. Tapos ang mga bida mo pa, senator ngayon, Robin Padilla, Bong Revilla. Mamagis mo talaga. Diba? Ako sa tingin ko, definitely na influence yung mindset. Ang quote-unquote proof ko lang dyan is pag tinatanong mo yung medyo older generation na mga Pinoy, hindi pa rin sila open sa pagkakaroon ng babae na leader, babaeng presidente, di ba? Yes. Ayoko siya kasi babae siya. Which is, I think, galing dun sa kinalakihan nila na nakita nila na ang babae ay mahina, sila yung nire-rescue, na ang strong leader dapat lalaki. And nagre-reflect siya dun sa pagpili ng mga leader na dapat lalaki para strong-willed, etc. Not just action movies, but the movies in general, bilang ang mga Pinoy ay mahilig sa escape at mahilig manood ng mga pelikula, definitely kaya niyang i-shape yung mindset, values even ng mga Pinoy. Isa pa sa mga popular na genre sa mga Pinoy ay mga rom-com, romance, and comedy. Pagsamahin na natin yan. Yes. Kayo ba, any favorite rom-com movie na Pinoy? Ano ako dito very limited lang talaga ang at least hindi, ang sa akin kasi aminin ko naman, very limited talaga yung repertoire ko when it comes to local films. Kasi I mostly watch, kapag local, I mostly watch indie films. Kasi for me, segue lang to. The reason why I watch more indie films than regular films is mga commercial films is because local commercial films, they're very formulaic. So, nawawala yung curiosity mo dun sa movie kasi alam mo na, like, may iba lang yung dialogue. Kasi, no? Oo, iba yung dialogue, iba lang yung character, iba lang yung artista. But the plot, it's the same eh. So parang, I kind of lost interest in it, in local commercial movies. Kaya mas nag-lean ako heavily sa indie films. Pero, just to answer your question, very basic bitch ako when it comes to that. So, ang mga alam ko na ganyan is yung kay Bea, John Lloyd, kay Sarah. One More Chance. Ano ba yung kay Sarah? Tsaka kay John Lloyd din yata yun, di ba? For me, the reason why it's very popular is because dalang-dala ng mga artista yung palabas. It's not just about the film. It's because of the actors and the actresses. Kaya naging memorable at kaya talagang cult classic yung mga palabas na yun. Kaya, yun yung masasagot ko when it comes to rom-coms. Kaya, Tonyo, ikaw? Yeah, siguro meron talaga na silang mga, templated na kwento, pag mga ganyan. Pero, siguro yung mga tumatak din kasi na mga rom-coms or mga romance, mga ganyan, meron at some point, kaya siya naging sikat is very tatak Pinoy or very nakarelate ako doon. Especially siguro kay John Lloyd and Bea
siguro let's say typical yung naging kwento nila na naghiwalay, nag-break, na una mag-move on yung babae, tapos sumunod si lalaki, tapos habol si babae. That's typical kwento. Ang naging maganda lang doon sa mga part na ganoon is yung mga hindi siguro masabi nung mga nakaramdam na yon is na portray nila. Mm-mm. Parang napakita kasi doon as actions or may mga nangyayari doon na same na naging sitwasyon ng mga nanonood. Kaya siya tumata or kaya siya nagustuhan ng karamihan. Yun. Siguro ganon. Kasi yung ang daming lumabas yung kay John Lloyd nun, ang daming nagsabi na ganon din yung nangyari sa kanila. Ganyan. Pero I think parang to add on what you're saying then, I think a big factor is how the delivery was by the actors. Kasi ang daming film na pare-pares line pero mostly ang matatandaan mong mga palabas is yung mga palabas na well delivered by the actors. Kahit alam mo na yung mga linyahan na yan. Kasi syempre it's very common true. Pero feeling, wala lang, gusto ko idagdag sa sinasabi mo na feeling ko, one of the things that makes those films memorable is how it was portrayed by the actors. Definitely, malaking factor talaga yung star power nung pelikula sa mga Pinoys, no? Kahit na hindi ganun kaganda yung story, pero yung sikat na love team ang gumanap. Ang bida or ang starring, definitely maraming manunood. But pagdating sa rom-com, yung John Lloyd, Sarah Geronimo na mga movies yung naalala kong napanood ko sa sinihan. Kasi yung nanay ko fan ni Sarah Geronimo Fanay. And ito na yung time na walang kasama yung nanay kong manood, kaya ako yung sumasama, yung A Very Special Love, yun, di ba? Yung trilogy na yun. Ayan. Hindi ko na rin masyadong naalala. But pagdating sa Pinoy rom-com, isa sa mga nasa top of the list ko, yung That Thing Called Tadhana. Ayan. Definitely one of my all-time favorite yan. Simply because... Angelica. Sino ulit? Angelica Panganiban. Yeah. Nagustuhan ko siya dahil hindi din siya sumunod sa typical formula ng mga rom-com movies. No? Bukod dun sa That Thing Called Tadhana, yung I'm Drunk, I Love You, I think memorable movie din yan sa akin. Tapos meron akong napanood na rom-com sa Cinemalaya, pero unfortunately hindi siya masyadong nagkaroon ng traction para maging commercial movie or ma-release in other channels. Yung Dinig Sana Kita, maganda din yun. And to be honest, may mga rom-com movies ako na napanood sa Cinemalaya and sa mga iba pang mga local film festival na sisikat to kung magkaroon ng commercial release, but probably because of funding na rin, hindi nila ma-release. And then, pag naalala ko, tapos sinisearch ko sa YouTube, hindi ko na rin mahanap, wala rin akong mahanap, no? But yung Dinig Sana Kita, isa yan sa mga, actually more of drama siya romance drama na may konting comedy. Kaya pag may Cinemalaya, minsan titinan ko yung schedule, full schedule, kasi nagpapalabas din sila ng mga previous Cinemalaya movies pag may Cinemalaya. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. Pagdating sa comedy, yung papanoorin mo Panda na musical, yung Bar Boys, maganda siya. Yan, tsaka yung Kimi Dora, yan, yung mga naalala ko na lagi kong... Si Uge. Oo. In general, si Eugene Domingo, siya na ngayon yung parang
Comedy queen. Oo. Na kinuha niya, ay, hindi naman sa kinuha, pero para siya yung nagpatuloy. No? Yung mga Dolphy, Babalu, Redford White na mga comedy. But, natutuwa ako kasi, ang naaalala ko kasi, pagdating sa mga Pinoy comedy films, slapstick, no? Na kailangan merong binabatok-batukan na sidekick, etc. Yeah. Medyo corny yung jokes. It's really more on the situation yung pagka-comedy. But yung recent na mga comedy Pinoy movies, no? Natututo na sila mag-deliver ng punchline na hindi kailangang physical yung joke, no? Yun naman yung nagugustuhan ko. Kayo ba may favorite comedy Pinoy film kayo na naaalala? Ako, hindi ko maalala yung title, tinihanap ko nga, pero parang ang sa akin ngayon, yung recent Gerald Napoles, yung mga movie ni Gerald Napoles. Tama ba? Ni Gerald Napoles. Yung jowa ni Kim? Ni Kim. Ni Kim Molina. Jowa Ball. Jowa Ball. Pero pag isa yung parang silang dalawa din na parang pinanggap mo ng jowa din si Gerald Napoles. Basta parang gano'n. Meron din na gano'n. Baka yung... Parang sa Netflix ko napanood yan. Baka yung Satanas. Charot. 10 utos kay Gerald Napoles din yun eh. Yung Camp Sawi, ayan, comedy. Camp Sawi, yes. 10 utos kay Josh. Ayun, 10 utos kay Josh. Din naman, comedy din naman siya. Pero parang it tackles din kasi yung society or parang may mga deeper, kung titignan mo din, may deeper din naman siya, meaning or parang may mga subtle tama, mga ganyan. Yun. Yung isa, yung pwede na, okay din yun. Girlfriend na pwede na. Kay Gerald Napoles at Kim Molina din. Parang sila yung mga comedy kung... Ang dami na palang pelikula ni Gerald Napoles, 78 na according to IMDb. Pero isa yung pangarap kong hold up. Yung pangarap kong hold up, yung isa, yung nagtatalo sila kung sayote or paton. Sayote or ilalagay daw, papaya, ganyan. Basta, okay din yung comedy nila. Hindi naman din masyadong old school na, pero may mga kulitan pa din. May touch of Pinoy pa din, mga ganyan. Ikaw ba, Panda, nanonood ka ba ng mga comedy, Pinoy comedies? Oo, pero I think more, siguro any movies na si Angelica Panganiban ang star. Kasi very natural sa kanya yung nagjo-joke na hindi, alam mo yun, yung parang very natural sa kanya yung humor niya na pasok sa humor ko din. Napanood mo yung Beauty in a Battle, yung kanyang iconic line. Yan yung kasama niya si yung isang babae, yun sa elevator ba? Sa escalator, yun papunta siya sa escalator, yun ba yun? Iba pa yata yun. Ang iconic dyan na line yung "Came back to the young and beautiful you," yun. In a battle. Yan yung para nasa VTR siya? Oo. Ganun? Nagre-record siya. Tama. Nagre-record siya. Parang Ken. Ayun. Basta mostly ba, Angelica Panganiban coded na mga films yan. Gusto mga bet ko. Tsaka si isang daang tula ni Stella, sino yung Bella Padilla. Yan. Oo. Very din yung humor niya. Very bet ko. Maganda rin yung comedic timing ni Bella Padilla. But I would agree, maganda yung comedic timing ni Angelica Panganiban. Kaya I think doon din siya nag-thrive na genre. Kasi I remember Angelica Panganiban nung nag-explore na siya sa pagiging movie artist. Kasi galing yan sa TV na rom-com. Nag-try mag-sexy role pero hindi masyadong nag-hit until pumunta siya sa medyo sexy comedy at yun. Ngayon, mas kilala siya sa mga comedy roles niya. No? Pero kasi nag-start din si Angelica syempre nung bata siya, nag-start siya puro mga kontrabida roles yan Kasi ang bida palagi si Camille Prats. Kasi di ba silang oo. Yung tandem. Yun. Tsaka si ano pala, forgot
wala sa isip ko. May sasabihin ako kanina, nakalimutan ko na naman. Anyways, ayun. Isa sa mga rom-com comedy movies na memorable sa akin, yung share ko na lang, yung Achy Breaky Hearts. Naaalala nyo ba yun? The Achy Pamilyar Breaky yung Hearts. Si Jody Santa Maria tsaka si... Ayos. Oo. Kaya siya memorable sa akin kasi yung isa sa mga scriptwriter niya, nag-reach out sa akin kasi merong finance na scene doon. So, humingi lang ng konting input para mas authentic yung scene. Mm-mm. So, I think that's the only Pinoy movie na kasama yung pangalan ko dun sa credits. Wow. Yeah. Oo. So, yun lang. Although, sakto lang naman yung film, Ian Veneracion. Tsaka si Richard Yap. Sir Chief. Oo, Richard Yap. Si Sir Yap. Chief. Yan. So, sakto lang. Typical Pinoy rom-com movie. So, nag-stand out lang siya sa akin kasi kasama yung pangalan ko sa credits as sa part ng acknowledgements. Anyway. Last na siguro na genre is drama. Ayan. I think isa din niya sa mga favorite ng mga Pinoy, yung mga heavy drama, no? Although in recent years, nahaluan na rin hindi pwedeng pure drama, kailangan comedy drama. Dramedy, no? Yes. Kayo ba may mga favorite or memorable kayo na Pinoy drama movies na napanood? Yan ang masasagot ko na madami kasi I feel the strong point of Filipino cinema would be dramas. Diyan magaling ang Pinoy. Kasi ang galing natin i-translate yung mga simple stories into something na i-relate mo sa family. Tapos maya malungkot ka na, ganyan. Kay Catherine Bernardo tsaka kay si Alden? Anong movie? Hello, Love, Goodbye? Ayun, Hello, Love, Goodbye. Yun, maganda rin yun. Ang hirap magbigay ng specific siguro kasi movie. Kasi ang dami eh. Oo, yung mga nabanggit mo kasi, it would fall under romance na may drama. Kasi pag romance, kala mo, it's all kilig. Kaso nga lang may mga challenges sila eh. Kaya nagkakaroon sila ng drama. Yun nga, Hello, Love, Goodbye. Romance siya, pero dahil sa mga scenarios nila, may drama siya. Well, kung full drama, siguro dekada 70. Like, di ba heavy drama yan? Dekada 70. Yung Anak. Anak. Oo, yan. Yung mga panahon na yan. Oo. Ayan. Iisip ko kung, kasi ako naman, Four Sisters in a Wedding. Dapat mabanggit ko to. Drama comedy, no? Oo. Yun yung pinaka parang naisip ko. Tsaka tsaka yung magkakapatid sila. Ayun, Seven Sundays. Yan yung nasa isip ko, Seven Sundays. More on family drama. Siguro kung mag-i-stick sa solid drama, nandun pa. Magnifico, napanood nyo? Magnifico. Yes. Yan. Noon kasi talaga solid drama. Ngayon kasi hinaluan talaga nila ng ibang genre. Para medyo light siguro. Siguro gawa ng ang dami ng problema ng Pinas. Pero in fairness naman, ang dami rin natin kasing caliber na artist when it comes to drama. Like, hindi pa lang sila nagdadayag, nakatingin pa lang sila sa'yo. Ramdam mo na yung emotions, ganyan. Kasi Jody Santa Maria, ang galing din na to when it comes to drama. Yes. Di ba? Ayun. Ikaw Fritz. Fritz. I think hindi natin naabutan yung rivalry ni Nora Honor at saka Vilma Santos, but I remember talaga mga tito-tita ko talagang may favorite may team Nora tsaka may team Vilma Santos, and yes, I can remember yung mga movie awards dati na nagpapalitan sila. This year sila si Vilma Santos yung Hakakota Award, tapos the next year si Nora Honor naman, etc. I can't really remember yung mga specific titles ng movies na mga drama yun na
talagang naging classic na sa kanila. But personally, isa sa mga, I would say, hindi rin pure drama, but more on drama na movie na napanood ko, na favorite ko is yung 100. Naaalala nyo ba yan? Si Mylene Dizon, Eugene Domingo yan eh. Which is, Pamilya. isa sa mga, hindi na panood yan, yung 100. Iniisip ko parang familiar eh. Familiar siya. May sakit kasi si Mylene Dizon, tas tinaningan siya ng 100 days. So, yun yung movie. Kung ano yung ginawa niya nung last 100 days niya. So, best friend niya si Eugene Domingo. So, may konting comedy but more on drama talaga siya. And isa siya sa mga una kong napanood na movie sa Cinemalaya. Na yan yung reason kung bakit ako biglang na-addict manood ng Cinemalaya. Na, ang ganda pala ng mga pelikula dito. Tapos hindi siya na-release sa sinihan. Tapos for the longest time, wala akong mahanap na mga copy niya. But I think now, nasa Netflix na siya eh. So, nasa streaming na siya. So, nung pinapanood ko siya sa nanay ko, yun, sobrang gandang-ganda din daw siya. Yung mga latest na mga love team movies, no, yung mga Never Not Love You, sila Catherine Bernardo nga, and yung Alone Together kay Liza, tapos yung 100 Tula para kay Stella. Ganda-ganda din ako doon, kaya excited din ako panoorin yung 100 awit para kay Stella, no? So yan yung mga drama na mas tumatak sa akin or isa sa mga favorite drama movies. I think malaking factor yung mga classic movies na hindi natin or na-miss natin sa sinihan ay napapanood natin kapag number one, may film festival, tapos may mga independent ng mga cinemas na nagpapalabas din ng mga lumang pelikula, but also yung mga streaming platforms. Yes. So, may mga classic movies ba kayo na napanood sa streaming platforms yun na napanood? And do you think naapektuhan ba yung local film industry ng streaming platform? I mean, instead na panoorin mo sa sinihan, ay hintayin ko na lang yan ipalabas sa Netflix. May ganun bang effect sa inyo? At sa tingin nyo ba malaki bang factor yon para sa local film industry? Ako kasi feeling, to be honest, ang hirap din kasing makahanap talaga ng mga Filipino films sa mga streaming services. Kasi, ang mga I don't know, based lang naman to sa observation ko, pero most of the films shown sa mga streaming services o sa mga streaming sites are commercial films, not independent films. So, kung makakapanood ka, ang mapapanood mo lang din doon, like what, yung mga kilala, like yung kay Vice Ganda, yung mga Private Benjamin, o yung mga kilala na artista, yun lang. Pero, if we're talking about the indie films, ang hirap makahanap. Totoo naman. Oo. Sa kahit anong streaming services niyan. Kasi ako, sabi ko nga kanina, I'm more in line or aligned dun sa mga indie films. So ako talaga, hirap ako maghanap kahit gusto ko manood ng films. Kaya minsan, tulad ng nga sabi mo, minsan nag-aabang ka ng schedule sa Cinemalaya, tapos pinapanood mo. Likewise, ako din, most of the time, pag may nakita ko ng film, lalo na pag indie, na may schedule, pinapanood ko talaga. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko mapapanood agad to. It will take siguro 3, 4, 5 years bago magkaroon ng copy yan online. Tapos pahirapan pa yung paghahanap. So I'm still pro theater watching, cinema watching compared sa streaming sites. Tsaka iba rin kasi yung feeling nung real time mo siyang hindi real time, like iba yung feeling na hindi mo siya mapopos pag nanonood ka sa sinihan. Okay. So, you really need to pay attention to what you're watching. Unlike streaming services na titigil ka, pwede mo i-pause, ganyan-ganyan, tapos continue mo ulit. So, minsan, alam mo yun,
may kulang na minsan pwede mo baliwalain lang yung film. Ganun. Ikaw ba? Para sa akin, thankful ako sa mga streaming platforms because napapanood ko yung mga, tama ka naman, mga commercial films na hindi ko napanood sa sinihan. And I think that's also a reason na manood sa sinihan kapag talagang gusto mo yung movie, especially if it's an independent movie, because alam mo na pag pinalagpas mo to, probably mamimiss mo na siya forever. No? Yes. But when it comes to commercial movies, nakatulong siya na makatipid. Kasi siyempre mahal na yung sinihan ngayon. So, lalo na pag Metro Manila Film Fest, as much as I want to watch all of the entries, minsan pinipili ko na lang na ano ba yung isa or dalawang pelikula na worth it panoorin sa sinihan. Kasi at the back of my mind, iniisip ko after 6 months nasa streaming platforms na naman yan. So mapapanood ko na siya. So bukod sa Netflix, actually may mga local streaming services katulad ng iOne TV na may mga nandun yung mga ibang pelikula, especially yung mga Metro Manila Film Fest at saka yung mga kumita talaga sa mga film festival, mga Cinemalaya, Cinema One, etc. Nasa iOne TV din. And I don't know kung meron sa Viva Max kasi wala ako subscription doon. But yan, malaking bagay yung Netflix and Disney Plus. Wala akong Amazon Prime subscription but I think may mga Pinoy movies din doon. Siguro towards the end, pag-usapan natin yung minsan naririnig ko na hindi ako nanonood ng Pinoy movies kasi baduy. Anong thoughts nyo doon? Aray. Ay, may tinamaan. Hindi ako nakailag doon. Oo. In my defense, I would not say baduy. But siguro kasi hindi ko sabing baduy. Hindi, ang sa akin is, the reason why I don't watch a lot of local films is, again, as I explained earlier, it's very formulaic and I really hate watching something na napanood ko na. Kahit sabihin mo ibang artista yan, kahit sabihin mo ibang scriptwriting yan, but at the end of the day, kung yung feeling ko after panoorin yan, ay napanood ko na yan sa ibang film, parang it defeats the purpose. So, indie films sa Philippines, mas maganda, dihama, compared sa mga commercial films. The reason why is because mas maraming creative liberty ang binibigay sa directors, sa scriptwriters, and sa actors. Unlike commercial films na may staple checklist sila na ginagawa. So, minsan, as a photographer, I could relate in a sense na nawawala yung creative liberty ko to make an art dahil nasi-censor yung potential na pwede kong gawin. And that would translate to the cinema industry then, commercially. Kasi nga, feeling ko, ang daming magagaling na directors sa Pilipinas, pero hindi sila na-utilize to their full potential. Kasi, ang gusto palaging pinapalabas sa cinema is something na very formulaic, very Filipino-coded, na natatakot na sila to go outside of that bubble kasi isipin nila baka hindi mag-perform, which is yun lang, parang hindi corny ang local films. It's just formulaic to the point na minsan it's not worth watching na. So, yun. I feel mas maraming creative liberty ang nagagawa ng mga indie films. Kaya, mas nakaka-draw ng attention siya for me. Kasi, mas maraming topics na natatakal sa indie films na hindi magawang matackle sa mga commercial films. And yun, ganun. Yung mga studios din kasi, syempre, and producers, habol talaga ng profit, no? It's just that takot din sila mag-experiment with a different genre. Kaya I gets ko naman yung nagiging formula na
yung mga commercial na mga Pinoy movies. And gets ko rin na doon nanggagaling yung impression na baduy or corny yung mga Pinoy movies. Yes. Ikaw ba, Tonyo, ano sa tingin mo? Ano siguro, yun nga, nahaluan na kasi siya na kailangan kumita. Kasi kung nag-browse ako actually ngayon, parang kung titignan ko yung mga lumang pelikula noon, mas expressive yung mga director eh. Mas, alam mo yan, mas matapang silang mag-express ng kwento before compared ngayon. And not to compare lang din yung mga artista, pero iba din yung delivery ng mga artista noon. Alam mo yun, talagang may dating. Hindi siya, ngayon kasi is parang kaya nag-artista is for the clout, is para subikat, is for the parang ganon. That during that time, parang way back before, kaya sila nag-artista, passion nila yon. Alam ko magaling ako umarte, alam ko ma-deliver ko to. Alam ko makakapagbigay ako ng iba't ibang characters, mga ganon. Siguro, isang factor yon kaya nagkakaroon na parang templated na or parang yun at yun ang nagiging kwento. Pero siguro nag-strive pa din naman yung mga directors natin, mga producers natin to come up a different story other than sa mga napalabas na madami na din kwentong naikwento. So, kailangan nilang maghanap ng another storyline na ano pa nga bang pwede natin, ano pa bang hindi natin nakaka-capture na kwentong from the Philippines? Ano pa bang pwede maikwento from this kind of point of view? Mga ganyan-ganyan. Which is, tingin ko, mas nabibigay ng ibang bansa for me. Siguro isang example ko pagdating sa mga thriller, mystery, horror. Ang galing mag-isip ng Japan because maybe of their culture. Mga recent ko napapanood na thriller, ang original is galing Sweden ba or Germany. Halimbawa yung Invisible Visitor, Fracture. They tackle mind, they tackle something different na siguro yun, kung kailangan lang siguro mag-explore more sa Pinoy movies. And kung halimbawang doon naman sa mga taong ayaw ng Pinoy movies, give it a chance. Hindi ko alam mo yan, they have to choose Filipino movie lang din na they might pick their interests. Kasi technology aside, magaganda yung kwento noon. Ang pangit lang ng graphics, ang pangit lang ng mga kulay, mga ganyan. Pero kung titingnan nila in a deeper perspective ng kwento, yung nangyayari, ganyan-ganyan, baka may makuha sila. Kasi minsan, parang ano yan eh, parang tao lang din yan eh. Minsan, dun pa lang sa pagka-portray ng cinema or pagka-portray ng graphics or whatsoever, hindi mo na bet pangit ng kulay or pangit ng gawa. Pero you don't know. Okay pala yung storyline, mga ganyan. Baka i-judge ka agad ng ganon, especially mga lumang pelikula. So, kasi minsan, may mga pelikula din na, first-hand experience ko, nauuso ngayon yung mga movies about mga bayani natin, di ba? Parang typical yan, alam mo na yung kwento niyan eh, ganyan-ganyan. Pero, first-hand experience ko, yung General Luna, naalala ko, hindi siya ganun kasikat nung pinanood ko. I mean, dalawa kami, plus siguro may 3-5 tao pa within the cinema. So, ganun ka-konti lang nun na tapos after the movie, putang ina, ang ganda pala. Ayos pala siya, ganyan-ganyan. Tapos, word of mouth na lang din ako sa mga tropa ko na, maganda siya, ganyan-ganyan. Tapos, after 2 weeks na marami na nakanood, ang ganda ng rating kasi nabigyan siya ng chance. Siguro nadala din ni John Arcilla. Pero yun yung first-hand experience ko na hindi ko in-expect na maganda yung Filipino movie. Kasi horror genre ko, thriller genre ko, tapos biglang bayani. Sabi ko, baka antukin ako, boring, history yan. Pero, give it a try. Malay mo, magustuhan mo yung mga ibang Filipino movies. MMFF ba yan? Ay, hindi ko lang alam. Hindi yata. Hindi siya MMFF. Hindi siya MMFF. Hindi ba yan? Hindi ba ang nalalaman o hindi? Ayun. So, parang, siguro doon sa mga hindi nga may hilig, pili lang sila na mag-pick interest sila, then try it. And hindi siya makukuha ng isang pelikula lang. You have to explore different things din naman. Parang nag-explore ka lang din naman ng iba't ibang pelikula dun sa ibang naman. Sayang naman kung hindi mo makikilala yung Pinoy movies. Maganda nga yung storytelling natin. Maganda yung mga kwento ng mga Pinoy movies.
kulang lang tayo sa support pagdating sa mga behind the camera, meaning Yes. mas nakafocus kasi sa star power minsan. Yes. So, naubos na yung budget to sa artista. Wala na masyadong budget para sa production design, alam mo yon, sa mag-hire ng enough na tao para maayos yung yung continuity ng pelikula. Basta may mga ibang factors. Yung sa animation or graphics, yung sa special effects. I think doon tayo medyo na judge kagad eh. Fortunately, napanood ko noon dati sa UP Film Center nung nag-aaral pa ako doon. Doon ko na-realize na maganda yung mga story na kinikwento natin. Sayang lang at hindi nabibigyan ng mas malaking avenue para mapanood ng mas maraming Pinoy. And if ever, tatanungin ko din sa inyo, if I have one wish for the local film industry, para sa akin, sana mas mabigyan din ng value yung mga writers. Yeah. Yes. Kasi yung mga script writers, parang sa kwento din sa akin, parang hindi sila yung number one or hindi sila VIP quote-unquote sa set. Parang utusan sila ng director, yung script writer. Baguhin mo to, ganyan. But I think, lalo na yung original na writer, no? Dapat isa siya sa mga talagang nagbibigay ng direction dun sa movie. Kasi siya yung sumulat nun eh. And dapat nabibigyan siya ng recognition. Kasi pag maganda yung pelikula, ang tanong is sino director, sino yung artista. Hindi tinatanong kung sino sumulat. Sino scriptwriter. Oo. Yes. Kaninong storya yan. So yun lang isa sa mga wish ko for the local film industry na mas mabigyan ng recognition yung mga storytellers, yung mga writers, or script writers. Yan. Kayo, ano yung wish nyo for the local film industry? Ako wish ko sa local film industry is take more chances and do not use actors just because of the name. Use actors because they're qualified to act. Kasi pansin ko totoo naman eh. Pansin ko kasi recently, ang daming ng artista, sa sobrang daming artista, when it comes to delivery, wala naman. Like, artista, yes, pero magaling na artista ba? Kasi minsan, most recently, it's more of the quantity na instead of the quality, which was something na before, hindi naman problema. Before talaga, it's quality over quantity, yung mga artista dati, di ba? So, yun, I wish there's more quality artists than quantity artists. And, sabi mo nga, I really wish na magkaroon ng mas malaking platform for recognition ang scriptwriters, ang mga directors, the people behind the camera, literally. Kasi, walang film kung wala sila. I mean, yes, props to the actors, props to the director, pero it's not gonna be a movie without everyone behind you, without everyone at the backstage. Ayan. Tsaka again, babalik lang tayo, wag matakot magpalabas ng bago. Wag matakot lumabas sa norm when it comes to storytelling, when it comes to visual presentation and everything like that. Siguro nga, malaking factor din yung artista sa akin na yung delivery. Kasi nga ngayon, kaya sila nag-artista is para yumaman, para sumikat, di ba? Yun yung mga ginagamit nila ngayon sa pelikula. Kung meron man, siguro iilan na magagaling talaga umarte. Kasi sabi nga ni Panda, iba yung quality noon. Maybe because yung film, ang pag-aalam ko, yung film noon, pagagalitan ka talaga, hindi ka pwede mag-retake. Kaya ang galing ng artista noon. Ngayon, crop mo to, edit mo to. Noon, ang film talaga, yari ka sa director. Pag ganyan. So, ang wish ko lang, yun, siguro same lang din, ma-portray yung kwento ng ayos ng mga artists. Mabigyan nila binigay yun sa kanila for them to portray it na para ma-feel ng mga audience yung
palabas. Kung ang sinabi ni Panda is yung mga director and yung mga nasa movie industry ay mag-take ng risk, no? I think the Filipino audience should also take a risk na just because hindi sikat yung isang hindi sikat yung mga artista sa isang pelikula, but if they can afford to watch it, panoorin nila. And of course, mahalaga kasi yung pera at saka oras din natin. At gusto natin piliin yung binibigyan natin ng atensyon. Pero pati sa pelikulang Pilipino, maraming mga worth it panoorin na not necessarily a commercial movie or not necessarily sikat yung artista, pero importante at saka mahalaga yung kwento na binibigay niya. Ito namang mga pelikula, syempre, at the end of the day, hindi lang naman yan entertainment. Minsan, reflection din yan kung ano nangyayari sa society natin. Kasi, di ba sinasabi nila, life imitates art and vice versa. So, hopefully, mas lumago pa yung local film industry natin. And looking forward sa mga future na film festivals and also commercial releases. And also, more movies sa mga streaming platforms because marami tayong kwento na pwedeng sabihin sa mga pelikula. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.